Mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso tayo makasama sa naglalagablab ng mga balita. Ako si Buddy. Ako si Weng. Dahil sa maigpit pong pangailangan, hindi binigay ng taxi driver ang kanyang boundary sa kanyang operator sa Quezon City. Kaya naman kalaboso ngayon kasamang Weng ang 44 anyos na si Sean Morjani. Matapos siyang ireklamo ng taxi operator na sa Dennis Dibilin. Sa payag ko, Dibilin. Sa payag po ng biktima, kala ko Dibilin eh. Sa payag ko ng biktima ay 3 araw na hindi nagbibigay ng kanyang kita si Morjani. At wala ring report kung saan siya nagpunta. At dahil dito, inabangan ho ng biktima ang suspect sa tapat ng kanilang garahe sa Tomas Morato sa may barangay Sacred Heart. Pinadampot na siya sa mga pulis at barangay Tanod. Nakadetine na sa Quezon City Police District Station 10 ng suspect at inihanda ng kasong isasampa laban sa kanya. Tila nabunutan ng tinik sa Pasay City. Tinik sa lalamunan ng isang lalaki matapos mabawi ang kanyang nawalang motorsiklo. Ay, salamat. Na-recover ho ng mga polis ang isang motor na may plakang 5475 UL. Yan, UL lang. Ito ay pagmayari ng isang binata na pangalan ay Jeriel Regire, 35 anyos, taga number 47, Guzman Street, Malibay, Pasay City. Ang kay Aguirre, lagi naman niyang pinaparada yung kanyang motor sa harap lang ng kanilang bahay mismo sa subdivision. Pero laking gulat niya ng pagising niya, bandang alas 5:30 na madaling araw, ay nalaman niyang wala na yung kanyang motor. Natunto naman ng mga polis yung suspect dahil sa CCTV. Yun. At nakilala itong si Ashley Doliante, 23 anyos, taga 86 Santa Elena, Maricaban, Don 19, Barangay 175, Pasay rin. Ang kinarnap po, kinarnap ba? Kinarnap na motorsiklo ay namataan at na-recover sa may Kia Motors Corporation sa may tramo Andrew Avenue, Pasay City. Makati tayo mga kasama, kalabos ng isang lalaking membro ng baklas side mirror gang naman. Yep. Matapos pong mahuli ng mga polis is nagawang follow-up operation, ay naaresto ng Makati Police ang suspect na si Rinaldo Imnape, 22 anyos. Batang-bata pa. Binata ho siya, taga Newton Street, Barangay San Isidro, Makati. Ayon sa negosyante si Peter Belmonte, 35 anyos, may-ari ho ng Montero Sports Car, ay 2 side mirror niya nakuha. Nakaparada kasi ang kanyang kotse sa bahay niya sa may Parada Street, corner Galbani, sa San Isidro. Ayon pa kay Belmonte, nalaman niyang nawawala ng 2 side mirror niya nang magising siya kinumagahan. Samantala, kasalukuyan nakadetine ang suspect. Malamang nung tumitingin siya sa kaliwat kanan sa kanya, wala nga. Habang nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng Pulis Makati. Ito, imported na naglalagablab na balita. Biro mo, CNN pa lahat. Siyempre. 2 to. Pumalo na 2 ang bilang ng mga patay sa pag-uuna isang gusali sa Market Street sa Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania. At pangalawa, ay yung palang anak ni Michael Jackson, nagtangka palang magpakamatay. Nako. Si Paris Jackson. Agad namang inaisugat sa ospital si Perry. Ito yung magandang babae ito, di ba? Babae. Kaya ligtas daw ang lagay niyan. Ayon sa inang si Debbie Rowe, nagulat sila na makitang duguan yung pulso ng kanyang anak. Nababalot ho ng kalungkutan ng mga Twitter post ni Paris at tumawag pa ito ng 911 para sumailalim sa suicide counseling. Yan, kawawa naman. Si Paris ay kaisa-isang anak pa naman na babae sa 3 anak ng tinaguriang King of Pop na si Michael Jackson. Babae naman tayo. Ang i-report ho natin, ay baba. Siyempre lalaki ho kami. Babae, patay. Nako, makaran ho matamaan ng kidlat sa Zamboanga del Norte, mga kasama. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo.
Dead on the spot ang isang 30 anyos na babae makarang tamaan ng kidlat habang nasa loob ng kanilang bahay, kamakalawa sa barangay Lumaping, Hosigalman, Zamboanga del Norte. Ni PNP Region 9 spokesman Chief Inspector Ariel Huesca, ang biktima na si Elsa Abing Dumulon, 38 anyos, residente nga ng nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dakong alas 2 ng hapon kamakalawa, nakaupo sa kanyang kama sa loob ng kanyang kwarto ang biktima nang biglang kumidlat at diretso itong tumama sa kanya dahil nakabukas na bintana o nakabukas ang bintana sa kanyang silid. Agad nasawi ang biktima at isinailalim ang bangkay nito sa autopsy at lumabas na walang foul play sa pagkamatay nito base sa resulta ng post-mortem na ginawa ng mga tauhan ng Rural Health Unit ng lokal na pamahalaan ng Hosigalman. Sa ngayon, ito over na nga ang labi ng biktima sa kanyang pamilya. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Naglalakad lang sa 558. At dalawa patay sa aksidente. May report si Jamie Lee de Castro. Jamie Lee, iradyo mo. Kapwa patay ang dalawang backrider na isang motorsiklo habang sugatan ng driver nito matapos salpukin ng kotse sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Kinilalang nasabing backriders na sina Carlo Gumpan at Rhea Gumpan, kapwa stay-in employee ng TAT Gulf sa nasabing bayan, habang kritikal ang driver na si Israel Canalda, 23 anyos, isang tire scraper. Base sa investigasyon ng pulisya, minamaneho ni Israel ang motorsiklo ng masalubong ang kotse na minamaneho naman ng suspect na nakilalang si Christopher Valdez, 31 anyos, residente ng Camellia Home sa nasabing bayan. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ng backriders ng motorsiklo na agad ding binawian ng buhay, habang kritikal naman ang driver ng motorsiklo matapos na magtamo ng sugat sa ulo at katawan nito. Kasalukuyan pa itong ginagamot sa Medical Center of Muntinlupa. Sugatan din ng suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya at mahaharap sa kaukulang kaso. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, Jamie Lee Castro, Tatak RMN. Club sa 558. DZXL. Bulat Palaro. Umalis na ho mga kasama papuntang Japan si Philippine top female duathlete Mirasol Abad para sumalalim sa 3 linggong training sa Nagano City. Tibahagi ho ng kanyang preparasyon para sa 9th World Games sa Cali City, Colombia sa July 25 hanggang August 4. Nakakasama ni Abad sa 2013 Cali Games si Jose Carlo Pedregosa na sa Baguio City naman mag-iensayo. Nag-qualify sa quadrennial games si Abad dahil sa pagkompleto sa podium sa likod ng dalawang Japanese sa 2012 ASTC Asian Duathlon Championships ng Nobyembre sa Subic Bay. Habang nadali naman ni Pedregosa ang gold medal sa 2013 Indonesian International Duathlon Championship ng Marso sa Palembang, Indonesia. Sisipa ho ang duathlon event sa World Games sa July 26 hanggang 29. DZXL Showbiz Balita. 12:28 na ng tanghali. Yan ay hatid ng PhilHealth. Bago si Loli, paalala muna doon sa mga taxi driver na mamaya, tanghali na, mamaya hapon na. Uwi na naman ho kayo. Baka pagdating nyo ng bahay, wala nang gana para pansinin si Mrs. bago matulog ha. Mag-Robas ka na kaibigan, taglayang L-Arginine at Horny Goat Weed. Ang Robas ay nagpapasigla kay Mister para sa mas may lakas pa na lambingin ulit si Mrs. Para ho sa dagdag na impormasyon, pwede mag-text sa Robas Hotline 0909-3333-333. Robas Dietary Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umuurong sa anumang laban. Hindi umuurong si Loli. Hi! Hello everybody! Thank you! Sugod na sugod talaga. Oo, hindi pwede sa akin yan. Girl na girl ako. Meron bang pang girl yan? It's me, Loli, ngayong tanghali. My Loli is about J.M. de Guzman. Kilala nyo ba yan? Siya ay taga Channel 2. Diba? Well, may mga isyong pumalibot dito. Pinaligiran siya. Oo, actually matagal-tagal na. Matapos ang issue na nalululong daw to sa ipinagbabawal na gamot, umeksena naman ang aktor na si JM. At ngayon, yung pag-no show niya dun sa taping nila, ay may show pala, andito pala si PB. So,
alis ka muna. Rated R. Nagpalitan. May nagsasabunutan sa harap mo? Ako naman nahiya tuloy. Tatanggap na ng award. Pinaalis pa. Hoy, andito ako. Sandali lang, may flash report. Ay, saglit lang Si Joyce Adron, naku, meron daw eroplano. Ang nangyari, Joyce, sa eroplano. Joyce? XL Flash Report! Isa na ng mga eroplano ng Cebu Pacific ang nagkaaberya at hindi na natuloy ang flight. At kinumpirma nga ng Manila International Airport Authority of Operations Center na nagkaroon ng hydraulic leak. Itong isang eroplano ng Cebu Pacific patungong Kalibo. Kaya hindi na ito tumuloy. Ito ay flight 5J335. Paalisana ng alas 2:30 ngayong hapon. Itong 5J335 ng Cebu Pacific at pabalik ng Manila ng alas 5 ngayong hapon. Sa balita, hindi na ito tinuloy. Ayon sa Manila International Airport Authority Operations Center dahil nga sa pagkakaroon ng hydraulic leak. Mula dito sa NAIA para sa DZXL 558 Choice Adra, Tatak RM. DZXL Flash Report! Ano ba yan? Kakasakit ng ulo yung ganyan. Sasakay ka tapos may problema. Ay, nako, magbarko na lang ako. Eto na, balik ako dun sa aking pag-no-show daw sa taping ng bagong programa sa isang istasyon. Nakaschedule yun mag-shoot ang programa sa isang bar sa Quezon City, malapit mismo sa kanyang tahanan. Pero hindi daw ito sumipot. Makailang tawag na hindi pa rin dumarating. Ang nangyari pala ay nadismaya si JM sa pagkawala ng kanyang 20,000 pesos. 20,000 piso. Na ang hinala niya, yung kanyang PA ang kumuha. O yung personal assistant. On the spot namang pinalitan si JM upang maituloy lang ang schedule na taping ng programa. Parang kanina lang, on the spot pinalitan si Rated R dahil dumating na si PR. Bumubuelo na si Rated R lumulunok na siya ng laway para... Sorry. On the spot lang. Thank you. It's me, Loli. Paparapapap. Lollipop. Thanks, Loli. On the spot. Galing on the spot lang. On the spot. What's up, Bibi? Good morning. May lakad ka? Ha? Wala naman. May makeup pa eh. Si Loli, para sa kanya sana yung news. Hindi nga kayo talo, babae. Naghanda si Pibi talaga. Para kay Loli. Zero mo yun, no? Pinaghahandaan talaga. Magandang tanghali mga kasama. Naku, para naman sa balitang panghimagas. Ito, para sa mga naku-curious kung ano ang lasa ng gatas ng ina. Maaari nyo nang malaman ito sa pamamagitan ng pagbili ng lollipop sa Texas. Lollipop! Nako! Lollipop, lasang gatas ng ina. Isang paggawaan ng candy sa Austin, Texas ang nagbebenta ng breast milk flavored lollipops gamit ang iba't ibang mga gulay bilang mga sangkap. Ayon kay Jason Darling, founder ng Austin Candy Company, na napili nila ang flavor na ito dahil naihahalin tulad ang lasa na ito sa almond milk. Gumamit nga sila ng gatas ng ina bilang sample sa paggawa, ngunit sabi ni Darling, wala silang balak gumamit ng tunay na breast milk dahil mahihirapan silang makakuha. Di ba recently yung isang local celebrity, marami siyang breast milk? Oo nga, si Kwan yun. Si Yasmin Cordy. Yes, yun, si Yasmin. Pwede. Pwede siyang mag-donate doon. So, parang feeling baby mo lagi. Feeling baby ka lagi. Oo. Pag nag-lollipop Si Misteryoso, gusto sanang breast milk? breast milk. Pero pinayagan kasi ba naman gusto niya yung diretso sa Kwan. Aagawan pa niya yung baby, para daw magmukhang sanggol raw siya. Para feeling baby. Naka-diaper din, bawal yun eh. Si Misteryoso. Kilala mo yun? Hindi mo kilala. Misteryoso nga eh. Misteryoso. Oo nga. Yan. Ito para kay Misteryoso, kung gusto mo niya, ito ay mabibili sa online sa presyong $10 hanggang $58. Tanong mo kay Nap. Si Misteryoso. Si Misteryoso. Okay. Kung ikaw ba, kunyari lang, kung ikaw may breast milk. Yes. Kunwari lang. Tapos, sobra-sobra.
kinakailangan ni misteryoso ng breast milk. Dahil nasa bingid ng kamatayan na siya. Yun lang ang tanging gamot daw. Pagbibigyan mo ba siya? Pag-iisipan ko yan. Aba, Imagine, mamamatay na si misteryoso. Oo. Pag-iisipan pa ni PB. Pag-iisipan ko muna. Samantala si Loli, pinaghahandaan niya. Grabe naman, oo. Pangklase talaga. Hindi ka talaga. Pag-iisipan daw. Manigas ka muna. Grabe, oh. At yan po ang balitang panghimagas. Gandize XL, Sinwon Chongsin, Washer Phoebe, Mac Armen. May chance na at least pag-iisipan. buti Kesa naman. hindi pag-iisipan. Wala nang, basta Outright. direkta. No. Basta hindi direkta. Direkta nga ang advice ng doc. Direkta. Diba? Hindi direkta. Hindi pwede daw na direkta. Direkta talaga. Ipapampu na, lalagay sa bote. Hindi daw. Sabi ng doktor, diretso talaga na parang sanggol. Alam mo, marami, may mga cow's Tapos ka milk na, pala. nagpaalam ka na, di ba? Wait lang, may Oo. mga cow's milk. Doon na lang siya sa kalabaw. Kalabaw mo. Mario Jose, para kang ginawang kambing. Oo. Kalabaw pa talagang gusto ipadede. Gatas na kalabaw daw. Misteryoso, ayaw mo. Ayaw mo? Baka ayaw mo. Juicy. Sige, sige. Kwan lang talaga, kay PB lang. Ayos. Delikado. Lumabas Bawa tuloy. naman. Mga asawa, inaagawan na. Wala pa nga anak, inaagawan na. Oo nga. Gumagapang na. Kamusta ang mga baby nyo? Gumagapang na ba? Yan, Ang ama. Diretso. yung mga lalaki dyan, mamaya. Ay, tama. pag-uwi, Yung paggapang ni Paggapang Mister. nyo muna, mamaya. Bigyan nyo mamaya ng Robas yan, ha? Para manumbalik ang gana at sigla. Talaga. Nasa Mercury Drug lang ang Robas at sa iba pang drugstores makukuha para sa lalaking astig at hindi yan umurong sa anumang laman. Salamat, ha, Robust. At ang time is now to leave. Opo. At naglalagablab na balitang tatak RMN. Ano raw? Balitang tatak. Gutom na. Nauuhaw ka rin ba sa kan? Sa gatas. Sa gatas? Oo nga eh. Yung gatas ng kalabaw, yung masarap yan. Kesong puti. Oo. Inyo pong napakinggan mga kasama sa DCXL 558. Kay Tagaleo ng Webes, Unyo 6, 2013. Kasama nyo. Opo. Pantay OFW na. Serbisyo publiko ho. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Weng de la Peña. Kami po ay tatak. RMN. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Mga kasama, magandang balita sa Showbizlandia.